Ang title po ng ating pag-uusapan ay Jesus and the Donkey. Yan po ay mababasa natin sa Matthew chapter 21 verses 1 to 11. Meron din po niyang kwento si Mark sa chapter 11 verses 1 to 11. Si Luke, meron din sa chapter 19 verses 28 to 40 at si John sa chapter 12 verses 12 to 19. So magko-cross-referencing lang po tayo dito sa ating gagawin na pag-aaral. Ay papakita ko po sa inyo yung mga naging questions ko na iimbestigahan natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng lahat ng mga talatang ito. Nang malapit na sila sa Jerusalem, sa may Bethphage at Betanya, malapit sa bundok ng mga olibo, sinugo ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Okay, may pinauna siya. Verse 2, at sa kanila sinabi, pumunta kayo sa nayong nasa tapat ninyo at kaagad sa inyong pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Halagan at kunin ninyo iyon. At kung may magsabi sa inyo, bakit nyo ginagawa ito? Siyempre, hindi po kanila yun eh. Makikita lang ng mga alagad po, malamang may-ari doon at malamang questionin sila. Sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon at ipapadala niya agad rito. Wow, parang ang Panginoon ay meron ng mga accomplice, para siyang gumagawa ng content, no? Na sinasabi, sige, punta kayo doon. Yung pala may kinausap na pala siya doon, no? Pero hindi po uso 'yun, mga kapatid. Mamaya magiging observation natin 'yan. Verse 4, umalis sila at kanilang natagpuan ang batang asno. Grabe, eksakto kung ano yung sinabi ni Jesus Christ na nakatali sa pintuan sa labas ng lansangan at kinalagan nila ito. Verse 5, ang ilan sa nakatayo roon ay nagsabi sa kanila, anong ginagawa nyo? Eksakto din, yung kagaya ng sinabi ni Jesus Christ, no? Yun din nga yung tinanong nung may-ari. Anong ginagawa nyo sa inyo at na inyong kinalagan ang batang asno? Verse 6, at sinabi nga nila yung sinabi po ng ating Panginoon at kanilang tinayagan sila. Ano nga po yung sabi ng Panginoon sa kanila? Sabihin nyo, kailangan ito ng Panginoon. At yun nga po yung sinabi nila at tinayagan po sila. Verse 7, pagkatapos dinala nila ang batang asno kay Jesus at inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga balabal at siya'y sumakay rito. Verse 8, maraming tao ang naglatag ng kanilang balabal sa daan at ang iba'y naglatag ng mga sanga na kanilang pinutol mula sa mga bukid. Yun na po yung mga kapatid, yung Palm Sunday, dyan na natin yun, dyan nag-originate ito. Ang mga nauna at ang mga sumusunod ay nagsisigawan, Hosana! Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Verse 10, mapalad ang dumarating sa kaharian ng ating amang si David. Hosana sa kataas-taasan. Pumasok siya sa Jerusalem at pumunta sa templo nang matingnan niya sa palibot ng lahat ng bagay. Palibasay hapon na, pumunta siya sa Betanya na kasama ang 12. Hindi na po natin yung babasahin lahat, no? Kasi time consuming, pero kung mai-screenshot po ninyo at iti-take note ninyo, basahin niyo po yan. At yung po mga investigations na gagawin po natin ay magigets ninyo, okay? So, observation o tatawagin ko po ngayong gabi na investigation. Ang una ko po naging tanong dito, ilan ba ang sinakyan ni Jesus na asno? Alam niyo kung bakit ko ito natanong? Kasi pagdating po sa aklat ng Mateo, pag binasa niyo po yung sa Mateo, ang mag-ina po yung asno. Okay, so sample lang ko po kaya. Sabi sa Mateo, pumunta kayo sa nakasunod na nayon at kaagad din yung matatagpuan ng isang babaeng asno na nakatali na may kasamang isang batang asno. So kalagan nyo sila at dalhin nyo rito. Verse 7, dinala nila ang asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga balabal at inupuan niya ang mga ito. So imagine niyo nakasakay ba si Jesus Christ sa dalawang asno? So baka may tanong kayo, bakit po magkakaiba sila ng ng version? Isa lang yung story na tinuturo nila. So mga kapatid, mahabang usapin yan, pero tingnan niyo po dun sa tatlong accounts kapag binasa natin pa yung Lucas tsaka yung John, ay talagang yung batang asno lang po ang sinakyan
ni Jesus Christ. Maybe yung kay Mateo, medyo mas detalyado yung kanya na ang totoo may kasama talagang nanay, parang gano'n. Pero ang sinakyan niya po talaga lang ay yung batang asno. Kaya kaya nga po kapag po nag-aaral tayo ng Bible mga kapatid, so tatlong witnesses dapat mas nagpi-prevail yun. So ibig sabihin, kung nag-iisa lang si Mateo na parang medyo complicated yung kanyang kwento, eh tatlo naman yung nag ng same yung kwento. So kaya ako po, naniniwala ako na ang sinakyan talaga ni Jesus Christ lang ay yung batang asno. Maybe in-include lang ni Mateo yung nanay dahil siguro significant yun dun sa kanyang mga taong sinusulatan. Okay? So, investigation check. So, isang asno, yung batang asno po ang sinakyan ni Jesus Christ. Okay, next kung naging tanong, bakit maraming tao agad noon sa Jerusalem? Kasi tingnan niyo po, maraming beses na si Jesus Christ pumapasok naman talaga sa lungsod ng Jerusalem pero wala namang ganitong event. Pero bakit itong si Jesus Christ na welcome nila? At tas ang tanong ko pa, bakit kung kailan mamamatay na si Jesus Christ saka pa siya winelcome, no? Okay, mababasa po natin yan kapag pumunta na kayo sa account ni Juan, ni John. Kinabukasan, nang mabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista o no, na si Jesus ay darating sa Jerusalem. So ayun. So normal po talaga na maraming tao ang nagkakatipon dahil nga po may fiesta. Okay, imagine lang, ang tanong ko, bakit ganun na lang agad ang mga tao na bakit sila naglabas ng palaspas, eh dati naman hindi na, nila ganito ina-appreciate si Jesus Christ. Eh kung kailan nga mamamatay pa siya. Ayan po yung sabi ko sa second bullet natin. Sinabi rin po dun sa aklat po ni Juan, sumunod ang mga tao sa kanila. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil po sa kwento ng muling pagkabuhay ni Lazaro. Natatandaan po ninyo si Lazaro, 'di ba siya po yung kaibigan ni Jesus Christ na namatay pero muling binuhay ni Jesus Christ. 'Di ba nakalibing na 'to, natakpan na ng malaking bato yung kanyang libingan. Alam niyo po, ito pala yung kwento na fresh at tandang-tanda ng mga tao kaya sila sumunod kay Jesus Christ. Mababasa rin po natin yan dito sa John. Sa simula, ang mga bagay na ito ay hindi nauunawaan ng kanyang mga alagad. Ngunit nang si Jesus ay naluwalhati na, sa kanila naalala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya na nangyari ang mga bagay na ito sa kanya. Kaya't ang maraming tao na kasama niya nang tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at siya'y buhayin mula sa mga patay ay siyang nagpapatunay. Ang dahilan kung bakit ang maraming tao ay sumalubong sa kanya sapagkat nabalitaan nila na ginawa niya ang tandang ito. Okay, so kaya pala mga kapatid, nakasakay lang si Jesus Christ sa asno, no, sa batang asno, which is hindi pa naman siya nakasakay sa trono o sa karawahing marangya, pero asno lang 'yon, wala yung decoration. At normally hindi pa sinasakyan yung ganung edad kasi bata pa. Pero bakit siya sinalubong at pinuri, sinamba ng mga tao? Kasi po meron silang naaalalang isang napakadakilang event. Ano nga po 'yun? Dahil binuhay ni Jesus Christ si Lazaro na namatay na. Okay? So yun po yung ating investigation. Okay, diretso po natin. Next na naging tanong ko ay bakit kailangang sumakay sa donkey ni Jesus? Bakit hindi sa langgam? Bakit hindi sa aso? Bakit hindi sa kuneho? Or sa kamelyo? Bakit sa donkey? Alam nyo, mababasa po natin yan sa account ni Mateo tsaka ni John. Sila po ang magsasabi sa account nila na ito palang pagsakay ni Jesus Christ ay nakalagay na sa prophecy. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta na nagsabi, sabihin nyo sa anak na babae ng Zion, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating sa iyo, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Ayun, yun yung purpose kung bakit po binanggit ni Mateo na may isa pang asno kasi yun po yung nakalagay mismo sa prophecy. Okay mga kapatid, para
para matiyak ninyo na nakalagay talaga ito sa Bible, babasahin po natin kung saan talaga ito nakasulat. Yan po ay mababasa natin sa aklat po ni Propeta Zacarias, chapter 9, verse 9. Magalak ka ng husto o anak na babae ng Zion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari na dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Grabe no mga kapatid, tingnan nyo lahat ng prophecies tungkol kay Jesus Christ, finulfill niya, tinupad ni Jesus Christ. Di ba nung pinag-uusapan nga natin yung nauuhaw siya, na nakapako siya sa krus? Kaya siya sumigaw na nauuhaw siya kasi hula rin yun sa kanya. Kapatid, lahat ito tinupad ni Jesus Christ para yung mga taong sumama kay Jesus Christ, mapatunayan talaga nila na si Jesus Christ nga ang Messiah. Siya ang tagapagligtas. Okay? So bakit hindi sa ibang hayop sumakay si Jesus Christ? Kahit mas yun ang proper na sakyan, kasi po inupad ni Jesus Christ yung prophecy tungkol sa kanya. Okay. Sa pang question, bakit po yung mga tao na sumalubong kay Jesus Christ ay sumisigaw at kumakanta ng Hosana? Mapalad ang taong dumarating sa pangalan ng Panginoon. Bakit kaya yun yung, tsaka magkakapareho sila Alam mo yun, yung parang choir. Kasi hindi naman sinabi po doon sa mga sulat na ang iba'y sumisigaw ng Hosana, ang iba'y sumisigaw ng ganito. Hindi po, pare-pareho po sila. Alam nyo po, parang ganito lang yan, parang nasa church. O awitin po natin yung napakabuti ng ating Diyos. Tapos lahat tayo, alam natin yung kanta. Kumanta tayo, napakabuti ng ating Diyos. Naging unison tayo. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi itong kanilang binibigkas ay popular na kanta. Kinote po nila yung nasa mga awit chapter 118 na sinulat po ni Haring David. O Panginoon, pinapakiusap namin sa iyo. Ikaw ay magligtas o Panginoon, pinapakiusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginhawahan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ka namin mula sa bahay ng Panginoon. So ito po yung kino-quote nila mga kapatid habang umaawit sila. So imagine po niyo itong mga sulat ni Haring David na awit ay inaawit po nila until dito sa panahon na si Jesus Christ ay pumasok sa Jerusalem. Nagigets po ninyo yun? Alam niyo mga kapatid, ito yung gusto kong ma-realize ninyo kung bakit binasa natin mula verse 25 to 26. Kaya po nila to binanggit. Okay, ulitin ko bakit sila sumunod? Kasi si Jesus Christ binuhay si Lazaro na dati nang patay. Okay, sobrang big deal sa kanila nito. At yun yung talagang nagtumatak sa kanila, kaya parang kumpiyansang-kumpiyansa po sila na si Jesus Christ, ulitin ko, basahin natin yung verse 25 dun sa binasa natin. Panginoon, pakiusap namin sa iyo, ikaw ay magligtas. Ano yung pinapakiusap dito sa kantang to? Magsugo ka ng kaginhawahan. Parang magsugo ka ng tagapagligtas. Okay, ang kanta po na to ay kanta na panalangin na nakikiusap sa Panginoon na sila ay tulungan magsugo ng tagapagligtas. Kaya po sa verse 26, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon kasi nag-e-expect sila ng tagapagligtas. So nag-gets po ninyo kung bakit sila sumigaw ng Hosana at mapalad ang taong dumarating sa pangalan ng Panginoon kasi po nag-e-expect sila na si Jesus na nga ang hari na magliligtas sa kanila mula sa pananakop ng Roma. Di ba po ba ang panahon ni Jesus Christ, sila po ay sakop ng mga Romano. At mga kapatid, hirap na sila sa pananakop ng mga Romano. Itong event po na to, di ba po ba, Palm Sunday ito. Then pagsapit ng Biyernes, papatayin na po si Jesus Christ. Itong mga taong sumigaw kay Jesus Christ, umawit ng Hosana. Mapalad ang taong dumarating sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo po ba, ilan sa kanila later on nung si Jesus Christ ay pinapahirapan, ang kanilang isinisigaw na hindi na po Hosana, napalitan na ng ipako sa krus.
Di po ba nung si Jesus Christ ay ipapako sa krus, binigyan sila ng opsyon ni Pilato. Ano po yun? O sino bang gusto niyo, si Barrabas o si Jesus ang pakawalan? Mamili kayo kung sinong papakawalan. Sino pong pinagpilian? Si Barrabas na mamamatay tao at si Jesus Christ na walang kasalanan. Pero sila po mga kapatid, sumigaw na si Jesus Christ ang ipako sa krus at si Barrabas ay pakawalan. So bakit ganito kabilis yung transition ng mga taong ito? Una po, mababasa natin sa Mark chapter 15 na sila po ay na-influence ng mga kalaban ni Jesus Christ, ng mga pariseyo. Ngunit inudyukan ng mga punong pari ang taong bayan. Ito po yung taong bayan na sumigaw ng Hosana. Mapalad ang taong dumarating sa pangalan ng Panginoon, na sa halip na si Jesus Christ ang i-cheer nila, ay ang kinunbinsi po sila, inudyukan sila na ang palayain ay si Barrabas para sa kanila. Okay? So mga kapatid, bakit ganito kabilis yung transition? So ang isang bagay mga kapatid na naiisip ko dito sa pangalawang bullet natin, sa sub-bullet, madali silang na-influence dahil sa disappointment. Na-disappoint sila kasi yung Jesus na pinupuri nila at sinisigawan, inaawitan nila ng Hosana nung linggo, ay malayong-malayo dun sa Jesus na kaharap nila. Kasi ang itsura ni Jesus Christ parang wala na po siyang magagawa. Siya'y duguan, ang kanyang damit ay sira-sira na, siya'y nakagapos, no? At later on, mamaya papasanin niya yung krus. Kaya siguro sa kanila, wait lang, totoo ba? Ito ba yung ine-expect natin maging tagapagligtas? Bakit hindi niya mailigtas yung kanyang sarili? Kaya naniniwala ako mga kapatid, yung transition ng pagpupuri going to pagpapapako kay Jesus Christ ay naging posible sa mga taong ito dahil na-disappoint sila. Dahil expect na sila na tatahakin na nila yung daan patungo ng kanilang kaligtasan at paglaya. Unang lesson mga kapatid, pag may itinakda ang Diyos na mangyayari ito. Diba nung sinabi niya sa kanyang mga alagad, oy, punta kayo, sige umuna kayo doon. Dalawa yung inutusan niya. Pagdating nyo doon, may makikita kayong nakatali. At may magtatanong sa inyo at ito lang yung sasabihin nyo, papayagan niya na kayo. Mga kapatid, naniniwala ako, kapag si Lord nag-set, kapag si Lord nagtakda, kapag si Lord mayroon siyang will, mayroon siyang kalooban, mangyayari yun. Amen? Kuya Rael, anong will ng Lord sa akin, mga kapatid? Meron siyang specific will, pero meron na siyang general and revealed will. At yun yung nakasulat sa Bible. Kung yan ay nakasulat sa Bible, mga kapatid, at yan ay pangako ng Panginoon na nakasulat sa Biblia, naniniwala ako, mga kapatid, by all means, yan ay tutuparin ng ating Panginoon. Amen? Jesus is as good as His word. Hindi man yang mangyayari agad-agad, pero tutuparin yan ng ating Panginoon. At mga kapatid, kapag ang Panginoon ay nag-fulfill ng kanyang kalooban, tandaan niyo po, madalas kailangan niya ng obedience natin or kailangan niya ng participation natin. Okay, may bubuin akong napakagandang kwento. Ano pong ginawa ng Panginoon? Meron siyang inutusan na 2 alagad. Meron po kailangang sumunod sa Panginoon. Amen? Minsan, merong mga bagay na gustong gawin sa atin ng ating Panginoon, pero inaantay niya na sumunod tayo. Naniniwala ako mga kapatid, napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat, napakaganda ng plano ng Panginoon. Pero minsan, ang aantayin ng Lord, yung ready na rin tayong makikooperate sa kalooban ng ating Panginoon. At doon ko po nakita mga kapatid, bakit kailangan na dun sa kwento na yon ay nakataling asno yung kanyang gagamitin, yung kanyang sasakyan. Kasi naniniwala po ako na para maging part ng fulfillment ng kalooban ng Diyos, kailangan munang makalagan tayo mula sa mga tali. Kasi minsan, kaya hindi natin totally ma-experience yung plano ng Panginoon o kaya hindi pa pinufulfill ng Lord yung kanyang plano sa buhay natin. Kasi minsan,
gapos pa tayo, may nakatali pa sa atin. Kaya hindi tayo totally maupuan ni Jesus Christ. Okay anak, ito na, gagawin ko na yung plano ko. And minsan mga kapatid, dito nung pinag-aaralan ko to, na-realize ko na sometimes marami tayong hesitations, marami tayong excuses, marami tayong alibis, at ang Panginoon inaantay tayo, no? So ang Panginoon, napaka-patient niya na aantayin tayo unless we are ready na tayo ay makalagan. Sige, go ahead Lord. Do whatever you want in my life, no? At yun ay inaantay sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, if ever God is speaking to you, maybe God is reminding you na anak, natatandaan mo, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Pero ang tagal kitang inaantay, maybe God is reminding you na anak kasi nakatali ka pa. Or meron ka pang ibang hinahawakan. But I want you to let go. Sa akin ka kumapit because I will lead you to where you need to be. No, dadalhin kita, sasamahan kita kung saan magkakaroon or mapufulfill yung purpose ng ating buhay. And sana mga kapatid, gaya nung asno, mapayagan natin ang ating buhay na maging kasangkapan ng Panginoon para maitaas siya. Amen? Napakahalaga, mga kapatid, no? Bakit nga po sumunod yung mga tao kay Jesus Christ at bakit nila nagawang luwalhatiin ng Panginoon? Kasi nga po, di ba, nabalitaan nila yung ginawa ni Jesus Christ. Alam nyo, naniniwala ako na maging sa panahon natin ngayon, napakahalaga na may nababalitaan ang mga tao na kadakilaan ng Diyos. Dahil kagaya po sa kwentong ito, napaka-effective na way po yun para ang mga tao ay lumapit sa Kanya. Kasi minsan ang nagiging invitation ng religion ngayon sa tao, sa mga tao para lumapit sa Panginoon ay dahil mamamatay na kayo, kayo ay ganito kayo, ganyan kayo. No, mahalaga na bago natin ituro sila, ituro muna natin yung sarili natin. Nagigets niyo po yun? The best message is our life. Kasi nga po, ang Biblia, no? Sabi nga po sa John chapter 21, ang dami pang ginawa daw ni Jesus Christ. Kukulangin pa daw po yung mga libro sa buong sanlibutan kung isusulat nila yung lahat. Kaya naniniwala po ako na hindi po lahat ng ginawa ni Jesus Christ ay kanyang niloob na maisulat. Kasi balang araw tayo na po yung sulat na babasahin ng mga tao. Amen? Kaya naniniwala ako mga kapatid, kapag tayo ay nagiging kasangkapan at talagang hinahayaan natin si Lord na Lord, use me, use my life. What if yung pagsakay sa iyo ni Jesus Christ ay pagbaba mo ng pride mo or pagsuko mo ng pagsurrender mo ng sarili mong katwiran, ng sarili mong principles, at talagang yung palang pagsakay ng Panginoon sa iyo ay parang tinuturo ka ni Lord na maging humble, maging yung humility ang itinuturo sa iyo ng Panginoon. And di natin alam, what if yung humility na yon, yung pagbaba at pagsurrender ng ating mga sariling kalooban, what if yung pala yung dakilang gawa ng Diyos na makikita ng mga tao, na kapag nakita ka nila, ay grabe tong taong to, siya na yung inaway, siya pa rin yung gumagawa ng mabuti. At kapag tayo ay nagpatotoo sa kanila na hindi ko to kayang gawin, si Jesus Christ lang ang nakagawa nito sa aking buhay, at napakadaling ma-invite sila, no, na lumapit din sa Panginoon. Yung nakita ko yung transition ng pagsigaw at pag-awit ng Hosana, tapos biglang naging ipako si Jesus sa krus. Kapag hindi natin nauunawaan ang malalim na kalooban ng Diyos, madali tayong ma-disappoint kapag hindi nangyayari ang mga expectations natin sa Diyos. Tingnan niyo yung nangyari dun sa mga tao. Yung pagpupuri nila, madaling napalitan ng pagrereklamo. Madaling napalitan ng panghuhusga, no? Kasi hindi malalim yung pagkaunawa natin sa kalooban ng Panginoon. Okay, sabi natin kanina, may kalooban ng Diyos. Ang ganda ng plano ng Panginoon. Pero what if hindi yun yung plano niya ay hindi kagaya ng gusto natin? So yung bang pagpupuri natin sa Panginoon ay madali na lang nating papalitan ng pagrereklamo? Yung bang pagtitiwala natin sa Panginoon ay papalitan na lang natin ng panghihina at pagsuko? Kasi hindi nangyayari yung gusto natin. Naalala ko po ang aking nanay dito sa pag-aaral na to. Sabi niya, nung siya po ay may sakit,
Nagpe-pray kami ng nagpe-pray si nanay. Ang gusto nga daw po niya, miracle na hindi na siya ooperahan. Ganun yung pinagpe-pray niya. Tapos alam niyo, sabi niya, pero hindi man ito yung mangyari sa buhay ko. Sabi niya sa amin, kaming dalawa ni Ate Memeng yung kausap niya. Pagharap ko sa Panginoon, sasabihin ko sa kanya, "O Panginoon, na nagtiwala ako sa iyo. Hindi man nangyari yung gusto ko, pero at least sa huling hininga ng aking buhay, nagtitiwala ako sa iyo." At naniniwala ako mga kapatid na merong gusto po kami, may gusto yung nanay ko, pero what if hindi yun yung pinakamaganda na kalooban ng Panginoon? So ang sabi lang ng nanay ko, at least nagtiwala ako sa Panginoon. Hindi ko pagdududahan na ang Diyos ay mabuti sa buhay ko. Magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Bakit? Kasi ang lalim nung pagkaunawa niya sa kalooban ng ating Panginoon. Mas maganda na maunawaan at makilala natin ng Panginoon deeper. Yung foundation ng ating relationship sa Panginoon ay hindi dahil sa mabubuting bagay na gusto nating maranasan. Dahil kapag ang Panginoon ay ating nakilala, mga kapatid, minsan kahit hindi gusto natin yung nangyayari, magtitiwala pa rin tayo sa Panginoon.